Kumusta? Ngayon, ang ating kwento ay Ang Pambihirang Buhok ni Raquel ni Dr. Luis Gatmaitan. Ang kwento ay nagsisimula sa batang si Ana, na labis na humahanga sa kanyang pinsan ni si Raquel. Para kay Ana, si Raquel ay perpekto, maganda, makinis ang balat, may dimple, mahusay mag-Ingles at hindi galaw-gaw. Pero higit sa lahat, ang ipinagpapambihira ni Raquel ay ang kanyang buhok. Ito ay makulay at iba-iba ng kulay. Minsan asul, dilaw o pula. Dahil sa paghanga, madalas ginagaya ni Ana ang lahat ng kilos at pananalita ni Raquel. Sa kabila ng lahat ng papuri ni Ana, madalas sabihin ni Raquel na mas mapalad si Ana kaysa sa kanya. Nalabis na ikinagugulat at ipinagtataka ni Ana. Isang araw, hindi dumating si Raquel sa kanyang probinsya at nalaman ni Ana na nasa ospital ito. Nagtaka si Ana kung paano nagkasakit ang malinis na pinsan. Nang dalawin niya si Raquel sa Maynila, napansin niya ang pagbabago sa pinsan at lalo pang namangha sa buhok nito ngayon ay asul. Matapos niyang makita itong dilaw at pula dati. Patuloy silang naglaro sa bahay dahil hindi na pinapayagang lumabas si Raquel para hindi mahawa. Napansin ni Ana na magaspang at parang peluka ang buhok ni Raquel. Ngunit inakala niya na siya lang ito. Isang araw, habang inililipad ng hangin ang buhok ni Raquel, nasilayan ni Ana ang ulo ng pinsan. Tinanong niya kung ano ang nasa ilalim ng makulay na buhok. At sinabi ni Raquel na may kaharian, bahaghari at taong maliliit doon. Habang wiling-wili si Ana sa pakikinig, biglang bumagsak si Raquel. Sa takot ni Ana, nakita niya na natanggal ang pambihirang buhok ni Raquel. Doon niya na lamang kalbo si Raquel at piluka lang pala ang buhok nito. Ang mas masakit, nalaman ni Ana ang sakit ni Raquel. Leukemia, isang uri ng kanser. Naiyak si Ana sa nalaman. Doon niya rin lubos na naintindihan ang madalas sabihin ni Raquel na, mas mapalad ka. Oo, hindi sila mayaman. Hindi siya maputi o kasing ganda ni Raquel. Ngunit siya ay malusog. Ang kalusugan ay tunay na kayamanan. Nang makalabas si Raquel ng ospital, bumalik ang sigla at ngiti nito. Yakap na yakap ni Ana si Raquel. At hanggang ngayon, si Raquel pa rin ang kanyang hinahangaan. Hindi dahil sa kanyang pambihirang buhok, kundi dahil sa kanyang pambihirang tapang sa pagharap sa kanyang karamdaman. Ang moral ng kwentong ito ay ang tunay na ganda at halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, tulad ng buhok o kagandahan, kundi sa kanyang panloob na lakas, tapang at sa kung paano niya hinaharap ang mga pagsubok sa buhay. Ipinapaalala rin ito sa atin na pahalagahan ang kalusugan dahil ito ang pinakamahalagang kayamanan at higit sa lahat ang pagmamahal at pagtanggap sa kapwa sa kabila ng kanilang kalagayan ang siyang pinakamahalaga. Salamat hanggang sa uulitin.